Mayor Bingo Soto! Salamat po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Kamusta mga taga-Karangalan? Ayos, yung mga nasa likod, ayos lang po kayo dyan. Mainit na po ba? Ayun po, alam ko yung mga nakaupo dito. Alas 6 ng umaga, nandito na daw po kayo. Ano ba ang chismis? Maraming salamat po sa lahat. Alam nyo, napaka-espesyal ng proyekto na ito para sa amin. At kung mapapansin po ninyo kung gaano ka-espesyal ito, no? Pareho po kami ni Congressman Roman, sabay pa kami nagpagupit bago ito ngayong umaga. Kaya, pero Congressman Roman, maraming salamat. Alam nyo, nakakatuwa at nakaka-proud ang ating Congressman. Siyempre, una, tumutulong siya sa mga proyekto katulad nito. Sinisiguro niyang may nakalaan na pondo. Yan naman ang isang trabaho ng congressman. Dumadaan sa kanila ang budget ng buong bansa. Kaya sinisiguro niya na may nakalaan para sa DPWH para mapagawa yung mga proyekto katulad po nito. At marami pa pong iba. Pero ang isa pang maganda sa ating congressman, hindi niya pinapabayaan ang kanyang trabaho bilang kongresista. Kung may oras po kayo, iniingayat ko po kayo, tingnan niyo po yung Facebook page niya. Yung totoong Facebook page, hindi yung mga kung ano-anong Facebook. Daming fake news kasi ngayon eh. Kanina nga, bago ako umalis, papunta dito, kinausap na naman ako ng nanay ko, nag-aalala siya kasi sa mga fake page na ginagamit yung pangalan naman niya na may mga binibenta yata ang produkto, pero hindi niya alam kung ano yung mga yun. Kaya nakakatakot. Pero balik ako kay Congressman, puntahan niyo yung page niya sa Facebook, hanapin niyo po yung totoong page niya, makikita niyo po kung gaano karami ang ginagawa niya at kung ano yung klase ng trabaho na ginagawa niya sa Kongreso para mapaganda ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Siyempre, makikinabang rin tayo mga pasigilyo dyan. Kaya kumakas natin ang ating Congressman. At ang maganda naman po sa ating lungsod ngayon, bukod sa magaling ang ating congressman, ay maganda ang ugnayan ng bawat isang opisyalis po at bawat isang opisina natin dito sa ating lungsod. Lokal na pamahalaan, hindi po nagsasarili, kundi nakikipag-ugnayan din. At ganoon din naman ang DPWH, nakikipag-ugnayan po sila. Kasama natin ngayon ang ating district engineer na si Billy Aris. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, andito rin po ang ating barangay officials sa pangunguna ng ating mga kagawad, sa pangunguna ni Kapitan Kim Cruz. Maraming salamat. Kasi hindi po mawawala ang ating mga opisyalis ng HOA at iba pang mga samahan natin sa Barangay Manggaan at sa buong lungsod Pasig. At kanina nga po, bago magsimula ang lahat, nagkukwentuhan po kami ng ating district engineer, D. Aris. At isa nga po sa kinakamusta niya sa akin ay yung kasalukuyang ginagawa ng ating lokal na pamahalaan para magkaroon na tayo for the first time sa ating kasaysayan ng City Flood Control and Drainage Master Plan. Sa tagal ng panahon, hindi po tayo nagkaroon ng Flood Control and Drainage Master Plan. Nung naupo ako noong 2019, meron po silang mga pinapakita sa akin na master plan daw. Pero nung binasa ko, hindi siya master plan, listahan lang po siya ng mga naging proyekto. Ang master plan, ibig sabihin, nagsukat ka. Ibig sabihin, tinignan mo yung mga existing. Ibig sabihin, nagplano ka para sa hinaharap. Yan po ang ibig sabihin ng master plan. Kaya yung binubuo nating master plan, siguro makakarating rin naman po dito. Meron tayong consultant at syempre kasama rin natin ang engineering department. Hindi lang natin tinitingnan ngayon ay may baha dito, magpagawa tayo dito. Ay, biglang nagkabaha naman dun sa kabila, magpagawa. Kasi alam nyo na abutan natin problema. Marami pong proyekto. Lahat may kanya-kanyang drainage, may kanya-kanyang kanal, may kanya-kanyang sa bawat lugar, may mga project. May bagong kalsada dito, bagong kalsada doon. May pumping station dito, may drainage doon. Okay naman po yun. Siyempre, meron tayong mga kailangan na urgent. Pero, sa tagal ng panahon, ang nangyayari, dahil tagpi-tagpi yung gawa, minsan umuulit-ulit yung problema. Meron kaming na-encounter, magkatabing HOA, hindi magkapantay yung drainage, hindi dumadalo yung tubig. Meron kami naabot ang problema, pinagawa yung drainage sa isang lugar, nagbaha naman sa katabi nilang HOA. Ang dami pong gantong problema na may iwasan po sana kung meron tayong maayos
na pangkabuuan at pangmatagalan ng master plan. At ito po ang pinagtutuunan ng pansin ng inyong pamahalaan ngayon. Nasa 20% completed na po ito. Matatapos po ito siguro 2026. Matatapos po natin. At pag natapos na po natin ito, lalo pang magiging maganda ang mga proyekto ng inyong pamahalaan. Siyempre yung mga urgent, hindi naman natin na i-postpone pa, hindi na natin para paala pa sila o ma-delay. Pero gagawin na rin po natin. Pero maganda, pag natapos natin ito, titignan ng LGU, ano may mga kayang gawin na this year. May prioritization din po doon. Most urgent, pwedeng ipagpaliban, ganun po. Tapos, pagpasok ng DPWH, ito po yung pinag-usapan namin kanina, titingnan nila. Kumbaga, parang menu. Ano yung budget ng DPWH na ilalaan sa Pasig ngayong taon? Ito, pwede nila doon. Hindi na kanya-kanya yung proyekto. Mamimili na lang sila. Ano yung kayang gawin ng LGU? Ano yung kayang gawin ng DPWH? Saan tayo tutulungan ng nasyonal? Ano yung gagawin ng lokal? Magiging mas maayos, mabilis yung trabaho at yung trabaho at mga proyekto natin magiging pangmatagalan. Kaya ganyan po ang ating lokal na pamahalaan ngayon. Ganyan po ang ginagawa natin sa ngayon. Pero ngayon naman ay blessing ng ating bagong gawang kalsada. Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong sa atin. May Father Mark, maraming salamat po sa lahat po ng mga kasama. Hindi ko masyadong habaan pa. Asahan po ninyo na sa susunod na 3 taon, patuloy na magtatrabaho ang inyong pamahalaan. Kanina nga, natutuwa ako, may mga nakasalubong ako, nakakuha ng hearing aid, ng wheelchair. Hindi mula sa akin, kundi mula sa ating lokal na pamahalaan. Kaya, yan yung pamahalaan ngayon, tingnan anong kailangan natin, ano yung mga pwedeng gawin, kahit hindi na po hingin sa inyong LGU, gagawin na lang po natin. Kaya maraming salamat sa lahat at congratulations sa bagong gawang kalsada at drainage. Maraming salamat po. Hey, crew! Maraming salamat po sa ating lahat. At tayo ay lubos na nagpapasalamat kay Mayor Vico Soto at kay Congressman Roman Romulo, kasama ho ang ating Vice Mayor Dodot Showers at mga konsehal dito ho sa programang ito. Alam ho ninyo, dati ho itong Kalikitan, marami ho tayong mga nababalitaan na siguro mga 3 na ho yung nagkwento sa akin na naa-aksidente dahil napakataas ng gutter. Kanina lang ho, nag-uusap kami ni Tatay Efren. Asan si Tatay Efren? Sabi niya, hindi na maa-aksidente yung mga matatanda doon sa gutter dahil halos kalinya na ng mga kalsada yung ating mga gutter. At ito ho, ang disenyong to ay hindi ho siya basta-basta. Kung mapapansin ho ninyo, sa report ho ng MMDA nung nakaraang bagyong Karina, ang Phase 2 B1, Metroville, C1 at Green Park ang pinakahuling nag-subside. Ibig sabihin, pinakamatagal ho yung mga tubig baha dito sa ating lugar. Bakit ho? Dahil ho hindi ho konektado yung ating mga kanal doon sa main line ho natin sa Magsaysay papunta ho ng floodway. Ngayon ho, sa tulong ho ng ating mga district engineer ho natin, nandito ho si Sir Engineer Aristotle ng DPWH at ang mga kasama ho natin sa DPWH at ang city engineering ho natin at sa tulong ho ni Congressman Roman Romulo, na i-connecta na ho natin yung drainage natin palabas ho ng floodway. At hopefully ho, kanina nag-uusap po kami nito, yun ho ba ay makakatulong para mawala yung baha? Maaaring oo. Kasi hindi na ho tatagal yung tubig baha ho dito sa atin dahil ho patuloy na siyang dadaloy. Yun ho ang importante. Yung merong lalabasan yung tubig ho natin dito ho sa lugar ho natin sa Phase 2 B1. Kaya ho, Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, at syempre ho sa ating mga kasamahan sa City Hall, kay Lola Engineer Gerald, maraming salamat ho, kay Engineer Arnold, kay Engineer Bebot, maraming salamat ho sa tulong ho ng engineering ng barangay, sa tulong ho ng engineering ng city, sa mga DPWH engineer ho natin, na isa katuparan ho itong ganitong programa ho dito sa ating lugar. Kaya ho, Mayor Vico, maraming salamat ho at hindi niyo ho pinapabayaan ang aming lugar. Malaking bagay ho na sa mga oras ho, lalo na ngayon na tag-ulan, ay meron ho kaming kapanatagan na ang baha ho dito sa aming lugar ay hindi ho magtatagal.
Maraming salamat ho. Mabuhay ho ang mga tiga-Karangalan. Nandito rin ho yung mga tiga Phase 2C3, Phase 2C1 President Efren, Phase 2C2 President Ma'am Joy, Phase 2B2 Ma'am Lydia, at Phase 2B1, maraming salamat ho sa mga opisyalis natin sa Sumba, Ma'am Luz, maraming salamat ho. At palakpakan rin ho natin si Father Mark Sese. Alam mo ninyo si Father Mark, hindi lang ho siya basta-bastang pare. Nag-guide rin ho siya. Ay Kap, kailangan na natin buksan yung doon sa kalsada doon sa may Robinson. Ay Kap, nag-a-advise rin ho siya sa barangay. It's isang pari ho na hindi lang ho concern yung pagpapalakas ng spiritual natin, kundi may concern rin ho sa ating komunidad. Maraming salamat ho, Father Mark. Mabuhay ho ang Barangay Manggahan. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat sa ating punong barangay, Kapitan Kim Cruz. Siyempre gusto natin pasalamatan din, acknowledge ang ating construction, DPWH Construction Section Chief, Engineer Renz Valenzuela, Assistant District Engineer, Engineer Eduardo Del Rosario, ang ating District Engineer, Engineer Aristotel Ramos, and Engineer Gerald Pangilinan. Maraming Yes, thank you very much po sa walang sawang pagsuporta, pagtulong at mga programang ibinababa dito sa Barangay Manggahan. Okay, at para naman magbigay ng mensahe sa atin at laging nandito, laging nakasuporta sa Barangay Manggahan, ang State ng Pasig, Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Una, Mayor Vico, Captain, kay DPWHD natin, si Engineer Aris. At syempre po sa lahat ng nakatira dito, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa totoo po, no, malaking pasalamat natin sa DPWH. Sa totoo, yung proyekto na ito ay finan ng ating DPWH. Kung wala naman po sa kanila, ay sa totoo, hindi naman magagawa ito. Alam naman natin na itong mga proyektong ganito ay dulot po talaga ng taxpayers' money. Pero dati po kasi nagagamit sa politika yung mga ganitong proyekto Parang i-claim po ng iba-iba. Pero sa totoo, ang bawat proyektong ganito, pera talaga po ito ng taong bayan. Sa totoo, nagawa ito dahil ang intindi ko si Pres Jeline, ang isa talaga sa tumulong po dito at nagsabi sa amin na kailangan magawa yung lugar na ito. Pero gusto ko rin pong susugan yung nabanggit kanina, no? Ito po, dati raw wala talagang outflow ang tubig dito. Yan naman po sakit sa lungsod ng Pasig dati. Dati gawa lang ng drainage para may magawa na proyekto. Dati gawa lang ng kalsada para merong masabing nagawa. Pero ito mga ginagawa natin, katulad ito po, ay talagang kinunikta po ito ng DPWH para lumabas yung tubig. Pero, hindi naman po ibig sabihin na hindi tayo magkakaroon ng baha dito. Pag sobrang lakas ng ulan, hindi maiiwasan ay magkakatubig. Pero dahil nakakabit na po at may outflow siya, dapat tatakbo yung tubig palabas, dapat hindi magtagal ang tubig. Again po, no, nasabi naman na medyo na-test na ito noong huling bagyo. Pero, maganda po na tingnan natin ito at again po, i-observe natin. Kasi yung mga proyektong ganito, meron itong warranty na 1 year. May mga warranty ito na 1 year. Kaya masabi nyo, para makita po natin. Kasi maganda po, baka ngayon araw, tuwa tayong lahat na nagawa ito. Pero in 6 months po, biglang dapat may ayusin ulit. Dapat po aware tayo sa ganung bagay. Dahil tandaan po ninyo, pera nyo po ang ginastos para magawa itong mga proyekto katulad ng ganito. Again, hindi naman po tayo titigil sa proyekto na ito. Alam ko, ang DPWH, maraming proyekto sa Lapico na ginagawa, ongoing at natapos na rin para maayos rin po natin. Kaya sana po, no, yung mga proyektong ganito, tingnan po ninyo kung talagang effective o hindi para sigurado natin ay tama ang paggamit ng ating pondo. Kay Father Mark, na sabi nga ni Kapitan Kin na talagang tumutulong rin sa komunidad. Maraming salamat, Father Mark.
Alam ko na si Father Mark, gusto pa nga niya palakihin yung kanyang simbahan dito. May mga gagawin talaga para may ayos natin. Again po, magandang umaga po. Maraming salamat. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat, Congressman Roman Romulo. Tunay nga, no, na hindi tayo nagkamali kay Congressman. Nakita mo, hindi lang basta-basta ginagawa yung project, inaalam kung ano yung kahalagahan at kung para saan. Ito. Yan ang tama, yan ang dapat. Yes. And binibigay din natin yung credit dun sa mga tao talagang dapat mabigyan. Palakpakan natin ang DPWH. Maraming salamat Palakpakan po. natin ang ating mga leaders at palakpakan natin ang ating mga sarili dahil tayo rin ang dahilan. Ayan. Oo, dahil yan siyempre sa mabuting pakikipag-ugnayan ng ating City Government of Pasig, headed by Mayor Vico Soto, Congressman Roman, and siyempre Vice Dodot Jorsey. Alright. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will know my Father. From now on, you do know him and have seen him. The Gospel of the Lord. Let us pray. O God, you are never far off from those who serve you. With fatherly protection, you always guard those who trust in you. By your grace, be the guide, going before those who use the street, and be the companion to sustain them on their way. By your favor, protect them from adversity, so that they may arrive safely at their destination and accomplish what they set out to do. We ask this through Christ our Lord. One, two, three. Congratulations Kung mapapansin nyo mga kaibigan, yung sidewalk nitong ginawang kalsada dito ay binabaan na para hindi nga nahihirapan yung mga tao, lalo na ang mga senior citizen. Dahil dati pala ay masyadong mataas yung sidewalk dito sa lugar na ito. At ito nga si Mayor Vico Soto, hanggang sa kasalukuyan na nakikita natin na pinagbibigyan ang mga gustong makapagpa-picture sa kanya. The Father and the Son and the Holy Spirit.